Procedure in the Municipal Trial Courts. Overview of Rule 123. Rule 123 explain how criminal cases are handled in the MTC. It focuses on simple, quick, and less technical procedures to deliver justice efficiently. Example, ang Rule 123 ay nagbibigay ng patakaran kung paano dapat isagawa ang mga kriminal na kaso sa MTC. Dito binibigyang diin ng mabilis, simple at hindi komplikadong paglilitis para hindi maantala ang hustisya. Summary procedure. Summary procedure is used for minor cases. Key features. Walang motion to dismiss maliban sa special grounds. Mabilis na pagpapakita ng ebidensya. Agarang decision. Ang mga example. Sa summary procedure, hindi na kailangan ng masyadong technical na dokumento. Pinapabilis ang pagdinig upang agad matapos ang mga maagang kaso. Arraignment and pre-trial covers reading of charges, entering of plea, identifying issue, marking evidence. Example, sa arraignment, binabasa sa akusado ang kaso at tinatanong kung ano ang kanyang plea. Sa pre-trial naman, inaayos ang mga issue at ebidensya para mas maging maayos ang Trial and judgment. Presentation of prosecution and defense evidence. Cross-examination. Judge issues decision clearly. Sa trial, nagpapalitan ng ebidensya ang magkabilang panig. Pagkatapos nito, gagawa ang hukom ng malinaw na hatol base sa batas at ebidensya. Rule 124, Procedure in the Court of Appeals. Overview of 124. Rule 124 governs how RTC decisions are appealed to the CA or Court of Appeals. Example, ang Rule 124 ay tumutukoy sa proseso ng pag-apila mula RTC papunta sa Court of Appeals. Layunin nito ay suriin kung tama ang naging desisyon ng mababang hukuman. Filing an appeal. Steps include filing notice of appeal, transmittal of records, filing of appellant's brief. Ang example nito ay, ang pag-apila sa CA or Court of Appeals ay nagsisimula sa paghahain ng Notice of Appeal. Pagkatapos, pinapasa ang record sa Court of Appeals at naghahain ng written brief ang mga partido. Power of the Courts of Appeals. Maaaring baliktarin, baguhin o pagtibayin ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. May kapangyarihan din silang mag-order ng panibagong trial kung kinakailangan. Motion for new trial or reconsideration. Grounds include newly discovered evidence and errors of law. Example, kung may bagong ebidensya o maling interpretasyon, ang RTC maaaring magsumite ng motion for new trial or reconsideration. Finality of judgment. Court of Appeals decision become final after 15 days unless elevated to Supreme Court. Example, kapag lumipas ang 15 araw at walang apela sa Supreme Court, ang decision ng Court of Appeals ay nagiging final at hindi na mababago. Rule 125. Appeals to the Supreme Court. Overview of Rule 125. Rule 125 explains the process of appealing Court of Appeals decision to the Supreme Court. Sa Rule 125, tinatalakay kung paano dinadala sa Korte Suprema ang mga kasong umaakyat na mula sa Court of Appeals. Petition of review on certiorari. Supreme Court only reviews question law. Sa pag-apela sa Supreme Court, dapat mag-ain ng petition for review on certiorari para suriin lamang ang mga taon ng batas, hindi na ang ebidensya. Power of the Supreme Court. Affirm, reverse, modify, dismiss petition. May kapangyarihan
ang Supreme Court na baguhin o baliktarin ang pasya ng Court of Appeals. Ngunit napakahigpit ng kanilang pagsusuri. Supreme Court internal process. Process includes raffle to justice, comment from opposing party, deliberation, decision drafting. Pagdating sa Supreme Court, ina-assign ang kaso sa isang justice para pag-aralan. Kapag kumpleto na ang papeles, didiskusyonan ito at ginawa ang final na desisyon. Finality of Supreme Court decision. Supreme Court decision are final and executory. Example, kapag ang Supreme Court na ang nagdesisyon, ito ay final at hindi na maaaring iapila. Ang hatol ay agad na isulat sa entry of judgment.